Hi everyone, it's me Ariane and welcome to Stories of Life. A short disclaimer before I will introduce my guests that I also invited other running candidates in Kansas City but because busy gid sila sa ilang campaign period, they can't accommodate me for now but maybe later on. So I hope this is clear, fair, and no negative reactions sa ilang mga supporters because as much as I can, I reach out gid sa tanan nga mga kandidato para ma-share man sa inyo nga mga kadisnon. So, I will introduce now my first ever guest, Dr. Paulo Leonora Sarapillo. Good evening, Doc Paulo. Madam, magiging salamat sa sining oportunidad nga ginhatag mo sa akon bisan ano ka busy sang imong schedule gin-insert mo gid nga tabo gid ni finally ang aton nga one-on-one talk. First of all, Dr. Paulo, pwede mo ma-introduce ang imong self. I know damo naman nakakilala sa imo, pero mas na pagid nga mas makilala kapag gid sang iban nga mga kadisnon ang pwede mo man lang ma-share para sa tanan. So humalin sa una tubtob sa karon antes kuya ginasuguran ang tanan akon dapat hindi pagkalipatan ang pagpangayo sa inyo sang dako nga katahoran. So gani isa ka pagpanamyaw kag pagdayaw sa inyo tanan magandang buhay sa aton tanan. So again I am Dr. Paulo Leonoras Haropilio. I am a doctor of dental medicine, graduated at Iloilo Doctors College. So I have been the dentist in charge for the Department of Education Schools Division Office of Sagay City from 2020 to 2024 prior to my resignation and my candidacy. So as of now, I am a consultant at Amusok Bacolod Extension Facility, and I am the president-elect of the Philippine Dental Association Negros Occidental Chapter Incorporated. And I will be having my term as the president on 2026 to 2027. And of course, I am also a lector at Our Lady of Candles Parish and a third degree member of the Knights of Columbus. So my affiliations, I am a member of the Philippine Dental Association Incorporated, also a member of the Philippine Academy of Dental Public Health, and a former member of the Philippine Association of Functional Jaw Orthopedics, Temporomandibular Joint Incorporated. Wow, grabe ka damo dili sa imong mga experiences and achievements sa imong mga life. But before kita magkadto sa atong seryoso nga mga pamangkot, Dok. Mamangkot ko sa imo, kamusta ka? Kamusta ang imong nga campaign experience so far? As of now, when it comes sa campaign, si Doc Paulo Harupilio padayon gid nga nagahimakas kag nagabakas nga despite of the political situation subong sa aton syudad, sa syudad sang Cadiz, ginapakita gid sang mga kadisnon ang ginatawag nila nga pagpaulangga sa akon kag may ara gid puwersa ang suporta nila sa akon. So far so good. We are doing our best na we can and we are also very optimistic na we will emerge triumphantly sa sini nga endeavor naton. Kanang kamatian nga okay imong pagkampanya kag well supported ka sa imong mga family, friends of friends kag sa mga kadisnon man nga ginabaton kanila sa ilang mga pamalay. And Doc, mayroon ako gali sa imo mga several questions. It's either sabton mo ni or hindi mo pagsabton. You have the choice. And my first question is, Dok, sa imo edad nga 28 anyos, anong nag-udyok sa imo magdalagan bilang konsehal para sa pagserbisyo sa mga kadisnon? Amo na gani ang ginasiling nato nagligad lamharon man tuod ang aton edad pero ang aton nga dedikasyon ang aton nga kwalifikasyon para sa konseho dekalidad kag mabugat gid man. So kung sa amo na nga pamangkot ang masiling ko lang guro that we are always drawn into public service
because somehow we are frustrated because of the things that we know that may potential to be at its best. So we can always do away the personal interest for the greater good. Of course, hindi lang gid man basehan ang edad as long as you have the will, ang imong tagipusoon and imong mga good intention para sa pumuluyo sang kadis. And siyempre, sa imong edad daw kadamo naman sa imong experiences and posisyon nga na agyan, and this maybe will help you sa imong nga posisyon if magaan ka magit chance as a counselor sang kadis. And my another question is, or my second question is, ano ang mga tikang or steps mo bilang isa ka kandidato o kon responsible campaign approach? Since ang pagsugod sang paglansar sang akon nga kandidatura, pag-file ko pa lang sang akon candidacy, ako ara na gid sa akon nga ang siling ko, we will continue or we will have a campaign, a positive campaign lang gid. So kay ti hindi man na naton batasan nga mangguba taya iban para sa aton nga kinaugalingon nga kaayuhan, no? So wala tayo dapat sangguban. So more on positive campaigning gid kita. Ang sa aton lang is ang itanyag ang aton nga kaugalingon, baligyanay lang ta kaugalingon kay ti sa aton mabalaan sa aton mga kapwa kandidato, hindi man na sila magkandidato kung hindi maayo ang ila nga tinutuyo. Kundi ang tanan kami dira nga kandidato nang gusto man lang magserbisyo kag magbulig sa pumuluyo nga kadisnon. So ara man na sa aton nga mga bumuloto kag sa aton mga pumuluyo kung paano nila binagbinagon, kung paano nila salaon, kung paano nila pilion, kung sino ang nagakaangay, nagakadapat, kag ang pwede dira sa konseho naton sa Cadiz. And I believe gid ako nagapati gid nga bilang isa ka doktor, may mandato na kita nga nga ang aton propesyon para gid sa pumuluyo, para gid magbulig sa tawo. How much more kung ginintrahan ko pag serbisyo publiko, so doble-doble nga mandato, doble-doble man nga serbisyo. So I put that on our voters na sa mga aton kapwa kadis nun. And I believe nga ang mga bumuloto sang kadis, mga intelligent voters na ni sila. Kabalo na ni sila kung sino ang nagakadapat para sa konseho sa kadis. Kanami pamatian nga isa ka sa gagamit sang positive campaign approach this election kay ti amugin man ni ang kinahanglan naton sa aton nga politika. Kay hindi bala mahigko, hindi delikado, kay ti ang inyo man lang gid goal is ang paghatag serbisyo sa mga pumuluyo. And my third question is, ano ang imo top 3 priority legislation sa City Council if ever mahatagan ikaw sang kahigayunan nga magserbisyo sa mga kadisnon? Actually, hindi siya 3 but himunta siya 4 because I have always been my advocacy is more on health nga ang aton acronym is health. So number one for letter H, number one priority naton bilang isa ka doktor kag bilang empleyado sang Department of Education sang una, ang number one priority gid naton is the health and education. So that's for letter H. So number two is environment because we know naman nga for the past year na-experiensyahan naton ang grabe nga pagbaha sa Cadiz nga wala ta kabalo kung sa diin to halin nga baha. So somehow amo na siguro ang epekto sa aton sa climate change. So we will give also emphasis to our environment. Number three is the letter L for livelihood. Ang ginasiling ganit nila nga give a man a fish and he will live for a day. But give a man a fishing rod and teach a man how to fish and he will live for his lifetime. So mahimo kita sa mga tikang nga magasuporta para sa aton ng mga pumuluyo para man sa ilang livelihood no na somehow ma-elevate man ang kabuhi nila makakaon 3 ka beses sa isa ka adlaw kung pwede pa lang. So sa part sina dira
We will empower the sectors of the community, like our farmers, like our fisher folks associations, ang ato ng mga vendors. So kag iban pa, hindi lang man na sila. So kadamo sang sector naton sa community na pwede pa naton mabuligan kag parts ng livelihood na iya sila tanan gahimakas, tanan kita gahimakas. So para man na sa ila kag para man na sa ila mga pamilya. And lastly is the letter P, peace and order. Kati sino bala ang hindi gusto sang matawhay kag malinong nga komunidad. So we will continue to support our peace and order groups. May ara man kita dira mga grupo nga mga volunteer groups nga support sa peace and order, like our kabalikats, like our guardians. So we will give support to them. So amo na nang ara gina sa akon ginatawagan ni nga help, no, pagbulig kun sa English help. So gintagaan na naton meaning. Kanami kay prepared ka, hindi lang 3 kundi 4. So, tandaan ta na ang health. Health and education, environment, livelihood, and peace and order. Sila gining 4 actually ang connected, di ba? Kay in accordance to other sectors. Hindi man ang, especially ang manamig, di kay sa peace and order, bala, way labot sa aton nga PNP, mayroon pag ite ang mga volunteer. So, mas namigin nga magaan sila suporta, kay mas maging motivated sila nga maka-help man sa aton nga peace and order since kabalo ka naman kadamo sang kakatabo sa aton sa hindi lang sa Pilipinas kundi sa bilogin nga kalibutan nga kagamo. So mas marami pagid ang community sa amon ning pamaagi. So may arapay kung next question sa imo doc is that ano ang mga committee sa city council ang luyag mo pangunahan kung ikaw mahatagan sang kahigayunan as a counselor? So, as I've said sa aton ng mga past man ng mga interviews, kung ano man ang aton nga committees or chairmanships nga gusto naton ng kaptan kung mapalaron kita sa konseho ti amo na gani bilang isa ka doktor kag empleyado sa DepEd. Ang una ko gid nga gusto kaptan ti syempre ang Committee on Health gid kay ti hindi naman na manipod manigar sa aton nga mga kadisnon nga sa tanan-tanan dira nga nagkandidato ako lang man dira ang doktor. So siguro nagakabagay gid nga ang health ang aton kaptan nga committee. Kag isa pa sa pinaka-importante nga somehow base ng importante gid nga ara si Doc Paulo sa konseho, it's because nga ang Cadiz subong may ginatukod nga Cadiz City Medical Center. So base nagakaangay gid nga butangan naton sang doktor ang konseho nga somehow may ara isa ka tawo nga may nahibaluan sa pagpamalakad sang isa ka pasilidad na may kaangtanan sa ikaayong lawas sang tawo. And number 2, ang gusto man naton kaptan kung matigayon is ang Committee on Education. So kita naman na naton nga ang edukasyon niya amo ginaiya ang pinakadako nga bureaucracy diri sa aton pungsod. No, the biggest bureaucracy in the Philippines is the education sector, education department. So 4 years and a half, almost 5 years ako nga nag dentist in charge sa DepEd. So kabalo ko nga may ara lagid ko sang dako nga eksperyensya kung ano ang nagakatabo internally and externally sa DepEd. So sa edukasyon wala man lang na iya nagakatapos sa DepEd alone. How about sa aton nga mga colleges? Somehow may si Doc Paulo Harupilio ya kabalo gina iya sa mga pamalakad man kung may idea kung anong gakatabo sa CHED. Hindi man lang dira nagakatapos ang edukasyon. May ara pa man kita test the training sa mga amo na ba mga bagay. So, amo na ang duwa ka committees nga gusto ko gid kaptan kag mag-an para sa akon nga batunon if ever ihatag gid Manila sa ato. Good news gid nga naka-start ng construction ng aton nga Cadiz Medical Center, and based on your experiences as part of Department of Education and as a doctor, so if magaan ka magi-tsansa as a counselor and magaan man sang tsansa nga makuha ang ini nga committee kaupod sa imo nga mga colleagues dira sa LGU, and mas mapabakot pa gid ang aton nga health services and education sa Cadiz City. Amo gining kinahanglan sang aton mga Cadiz nun. Ang number 1 gid ang aton nga health. Syempre, ang
ma-improve pagid. Wala ko gahamban nga wala siya improvement, pero mas ma-improve pagid. I know gin-obra gid sang tanan, sang mga health committee dira sa Cadiz ang ilang nga makaya para sa Cadiz nun. Pero syempre, mas nami gini kay mas madako pagid ang aton space, mas madako pagid ang aton nga scope sa nga gatukod na ang aton nga Cadiz Medical Center. Ang gusto ko pag ito mangkat sa imo, Doc, is how do you feel as an independent running counselor? Ano ang ga-motivate sa imo and para i-pursue bisan ikaw lang isa? Totoo lang, wala ko gid yan nabatsyagan nga ako lang isa. Kay ti sa ginapakita nga puwersa sang suporta sa akon, upod sang akon yung pamilya kag mga friends para sa akon niya bilog kami gyapon damo ya ang akon upod. So if you kung natawon ta literally ti sa pagkandidato ko ti independent ako lang isa, may pros and cons man kung independent candidate ka. So number one pros naton advantage kung kita katama kung independent candidate kita kay ti makagiho kita ya sang aton kung ano yang aton nga gusto sundon, masunod naton. Kung ano yang aton gusto himuon, kung ano aton diskartehon, masunod naton. Wala ba lang may masuya sa aton, wala may malain sang buot. So somehow ang disadvantage naman nga kung independent candidate ka kay especially nga we are not part of the administration line up. Ng manpower wise wala gid kita, no? Machinery wise wala gid kita. So somehow tinatinguhaan gid naton kay may ara pa man ang pamilya, ara pa man ang friends of friends, may mga tawo man nga biskan hindi naton kilala, hindi ko nila kilala pero kay tungod sa ako nga kwalifikasyon kag eksperyensya gaupod man sila sa aton. So somehow okay man mag-independent, may good side, may bad side. Amo na kay ginahambal nila nga antes ako no magdaog kinanglan mo 3 ka M, 3 M's ng machinery, manpower, and most especially money. Pero sa akon paglibot-libot sa syudad sa Cadiz, sa akon nakita subong sa akon kandidatura nga daw positive man ang tanan, ang 3M's balion ta na iya. Aton ipakita nga ang isa ka tawo, ang isa ka kandidato kung may ikasarang man lang siya, kung kwalipikado mo na siya, madaog siya sa 3F's. Ano inang 3F's? Ang 3F's si Doc Paulo amo ina ang friends, family, and bilang ang artista nga dentista ti fans eh. Doc, kung ano kuno ang status ni Dr. Paulo kung single or taken, ti anong masabat mo si ni Doc sa ila? Pinaka masubok kis nga pamangkot no, si Doc Paulo is single gid katama. Pero si Doc Paulo is readily available to mingle para ya sa mga pumuluyo nga kadisdol. So, unahon taanay ang serbisyo kay base sa aton pagserbisyo dira naton makita sa ulihin. Unahon anay naton ang aton nga ginakahiligan gid. So, ina iya ang pag-build up sang family hindi pa na subunga muna ang aton yung priority. Ang number one priority gid naton is mapakita naton kung paano kita yung magserbisyo kag kung paano ko mag-give back sa mga tawo ang akon nga serbisyo kay na promise naman na sa Ginoo akong matigayon sa ulihing magkaloy-an yung mangin successful kita, mangin puno ang aton tagipusoon kag kinasing-kasing sa iya nga mga blessings, i-give back gid kag i-share kung hindi man sa iya kundi para sa iya na lang ang mga tao. Correct gid, single but ready to mingle para sa mga kadisnon. Kay ti malay mo ang imong pag-ibig makita mo lang ginada sa imo na pagsugod kung magaan ka maging chance bilang counselor. So wala ginadalian ang pag-ubra pamilya kundi unahon naton ang aton nga gin panghayo kag gusto nga pagserbisyo sa mga tawo. So pasensya gid na pamangkot pa ina pero kay ti kadamo man kung gusto makabalo kung single ka man gid or ano ida ang imong status kumbaga pero labay-labay lang na. Salamat gid sa pagsabat. But maayo gid na mabal-an na bisan ikaw lang isa hindi mo man mabatyagan nga ikaw lang isa kay kaupod mo imong pamilya kag mga supporters kag mga kadisnon man nga gabaton sa imo sa ilang mga panimalay. So, ano imo nga mensahe para sa imong mga supporters kag sa mga kadisnon?
So, sa akon mga pikpaw langga nga kadisnon nga pawdayon nga nagapabot siya kag nagahatag sang ila suporta sa akon una sa tanan madamo gid nga salamat sa inyo nga padayon nga pagpanindog kag pag-upod sa akon tanan ina ginaapresyar ko gid kung hindi tungod sa inyo wala ako diri wala kita diri subong kag wala kita siguro sang persa nga magpadayon pa sang aton nga kampanya. So nga kabay nga sa maabot nga eleksyon, aton gid mapanindugan kag aton gid pilion kung ano ang ara sa aton tagipusoon. Aton gid nga binagbinagon kung sino gid man bala ang nagakadapat dira nga magapungko sa aton nga konseho. Aton gid nga paminsaron ang aton padayon nga i-practice ka tinghuaon ang demokrasiya sang aton nga pungsod, ang demokrasiya sang kadis nga kabay pa ma-practice gid naton ang demokrasi nga wala nga hindi kita magsunod, hindi kita magpati kag hindi kita magpadikta kundi kung ano ang aton kinasingkasing amo gina dapat ang masunod na aton gid na nabal-an nga ang sitwasyon sa pamulitika sa kadis subong medyo hugot kay ti amo gina kay ti hindi na nakaron politika nga ginatawag kung hindi amo sina. So kabay nga we will always continue to live by our national anthem sa manlulupig di pasisiil. Kabay nga ang aton konseho sa Cadiz mangin mas madinalagon pagid pero ako nagapati gid nga mas maging madinalagon ina siya sa matuod-tuod kung may ara sang isa ka Doc Paulo Harupilio nga bagapungko nga kaya kamo ipakigbato pamatian kag panindugan. Mandamo gid nga salamat padayon magapadayon kag pagapadayonon ang matuod-tuod tampad kag kampyon nga serbisyo nga tatak Doc Paulo Harupilio. Madamo gid nga salamat. Dios mabalo sa aton tanan. So once again, this is Dr. Paulo Leonora Harupilio and I will take this opportunity to campaign na lang no. Doc Paulo Harupilio, number 10 sa balota. So sulong, uswag, arangka, padayon, hashtag ipaunalo natin to. Thank you so much, Dr. Paulo Leonora Sarapilio, for your time. And again, good luck. God bless for this coming 2025 election. Thank you everyone for watching and don't forget to like and follow for more video updates. Take care and God bless.